Hi, my name is Jonathan P. Bardilosa from BS Math 1B. So now, we evaluate the integral using SciPhi. And the function is sin x, then ang ating lower boundary ay 0, and ang ating upper boundary ay pi over 2. And this integral is equal siya sa 1. Then, ang una nating kailangang gawin ay mag-import ng math. Then, ang sunod na kailangan natin gawin ay mag-import ng function na nag-i-integrate sa sin x. Kailangan nating i-import ang sci package. Then, from sci from SciPy integrate. Then, and this sci package ay kailangan natin mag-import ng function which is called quad. Then, ang quad na ito ay nag-a-allow siya ng single integration. Then, import quad. Tapos, next na kailangan natin gawin ay mag-define ng function para sa pag-i-integrate. So, definition, def f x, then float, tapos float ulit, float. Then, ang sunod natin gagawin ay re-return the sign value of x. And return math dot sign x. Then, pagkatapos nito, sunod na ay mag-integrate tayo ng function. Then, mag-create tayo ng variable na result. Then, ang sunod natin gagawin ay gagamitin natin yung quad function. At ang quad function na ito ay mayroong arguments na 3. Result is equals to quad. Ang unang quad function is f. Then, yung lower boundary na 0. Then, yung upper boundary na pi over 2. Math dot pi over 2. Yan. Tapos, ang sunod natin gagawin ay mag-print natin yung result. Then, print the result. Then, i-run na natin siya. Run. Kailangan muna natin siyang i-save bago siya mag-run. Lagay natin dito ay practice. Okay na. Tapos, dito natin to.
Tingnan natin. Yan. Tapos yung definite integral natin is close to the value of ito 1. Then yung second value natin is estimated to the absolute value error of calculation. Then ito ayusin natin to. Yung result gawin natin siyang area and error. Area tapos error. Tapos ito, palitan natin ito nasa ilalim. Magiging ganito siya. F, tapos decision area. Malaki. Area. Tapos area. Tapos nasa baba. Ganun din. Ano naman doon? Print, error. Yan, try natin siyang i-run. For today, I am going to teach you how to do a bumper car game using Python while importing Pygame. First of all, my name is Rafael Makatangay of Mathematics 1B from Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Campus. So, let's start. So, first, kailangan muna natin i-download si Python and si Pygame. So, kung nagamit kayo ng HP, makikita nyo dito sa Edge, pwede nyo namang i-search si Pygame. So, here siya. Ito. Dito nyo makikita si Pygame. Itong dito sa Pygame, PyPL. Ayun yung inopen ko. But, first, kailangan nyo munang i-install si Python, which is this. Ito. Itong 3.12.3 ni Python ang kailangan nyo install for the update. And once ma-install nyo siya, dun sa terminal ng Python nyo is kailangan nyong i-type itong pip install pygame para ma-download siya. Since meron na tayo nyan, pwede na natin buksan si Python, idle, and here, dito. So, to test na naga na siya, pwede tayo gumamit ng print hello LSP. Then pwede natin siya. Yeah. So nagana po ang ating Python. So Control N for new and Control Shift S to save. And i-save natin siya dito sa desktop as our game console. Game console kasi meron tayo ditong game folder and Python game since almost same naman sila lahat. Yan. So, to start, kailangan muna natin yung mag-import nung Python. So, let's start. Kailangan lang nating ilagay lahat. So, mag-import muna tayo ng Pygame. And, since ito, yan. So, for the random, yung random is gagamitin natin later for the paglabas ng mga cars. And, continue lang.
So, ang inilagay ko dito sa display caption is bumper cars since ayun yung gagamitin natin pangalan ng mismong laro na ginagawa natin. Then this one, ito yung mga color na gagamitin natin for later. Mamaya na pala natin siya palitan. So, yan. So, yung game over huli yan is gagamitin natin later for stopping the game. And itong run naman is for the gaming. Yan. Since we already have this set of codes, pwede na natin siyang i-save and i-testing i-run. So, yan. So, yan. We will have here the green screen that will serve as our grass and the name bumper cars. So, pwede na natin siyang i-X ulit to continue our code. So, after nung ating ginawa kanina, we have our green grass. So, ang ilalagay naman natin ngayon is the yung ating magiging road. So, sa baba nitong score. So, ano lang tayo? Saan na tayo? Here. So, gagawa lang tayo ng marker width and the marker height. So, yung road natin will be after naman yan is so lalagay na natin yung ating pinaka road. Yan. Since we're done na typing, we can check by saving it and rerun. Yan. Saan siya? Here. We can see na nandito na yung ating yellow color and nandito na po yung pinaka road natin. And after this, we will have our white lines dito in between throughout nung ating road, which is mailalagay na natin. Wait. Okay. Ilalagay na natin yung mga white lines through the road. So, we'll start with here. Let's start here. Ang ilalagay na natin is the left lane, the 3 lanes muna. This will be center lane will be 250 and the right lane will be 350. Also, we're gonna add a lane marker, or here muna yung tatlong lanes, and also we're gonna add our lane marker sooner. This will be equal to 0. Then after that, we're gonna move here sa baba to put our for loop in range marker height times -2 height marker height
height times 2 by game that draw left screen white left game plus 45 white plus game or height. So, itong una nating inilagay na pie game draw is for yung unang line natin na set of broken lines, and ang next naman natin is same lang din pero ibahin lang natin yung left lane, gagawin natin central lane. Yan. Since nailagay na natin, pwede na nating ulit siyang i-save and check if nagana. So, run F5 and yan. So, gumagana po ang ating car, yung ating road. So, since ito na po yung mga lines na nakikita natin kanina, so, ang next natin is, ang gusto natin is pagalawin to downwards para magmukhang gumagalaw yung ating sasakyan habang naglalaro. So, to do that, let's kill this muna. Then, so for our next naman is, ilalagay na natin yung at kung paano natin pagagalawin yung ating pinaka white lines. So, we're gonna put lane marker, move y plus 3. So, ito yung bilis nung pagtakbo ng ating marker. Sunod, if lane marker yan, that's it. And check na ulit natin if nagana na siya by running it. Yan. So, nakikita natin, gumagalaw na yung ating pinaka-code na road. Ayan siya. So, continuous na yung paggalaw niya. And after this, we wanted to have our player character here, yung kotse natin, or the car, na gagamitin natin to move left or right against the wheel of the road. And to do that, we're going to ilalagay na natin yung ating player character or the character car. So, dito tayo natin ilalagay sa baba ng lane marker 0. So, class vehicle. Yeah. Itong class vehicle will serve as yung ating parang kung saan natin ilalagay yung ating car na kulay yellow, as you can see kanina naman doon sa intro natin. Image scale equals 45 image get rectangle move it image height image scale self image plus height that transform scale image width and height. Tapos after nito is self rep equal self image. Yan.
our class for the player vehicle. So dito, makikita nyo tong part na to is maglo-load na tayo ng image, and that image is nandito siya, yung folder, and ito siya, itong yellow, and yan, then super image this one, next. Add layer. The next is dito sa baba is ilalagay naman natin is the player group at draw. So ayan, so ang gagawin natin is pwede natin siya i-save, and makikita natin yung ating pinaka yan. Ito na yung here's the card. And gusto natin siya mag-move from left to right and vice versa. So, to do that, ang gagawin lang natin is dito, sa event natin, is we need to write a new event wherein pag nag-type tayo ng any key, especially the left and right arrows, if event key equals key left, so ito yung pag nag-type tayo ng left key or the left arrow, ang mangyayari is mag-move yung ating player card to the left. Yan. And another one is for the right key. Is mag-move yung ating player to, ayan, balik natin kasi nawala. Yan. So, pwede natin siya i-save and run. So, i-testing natin kung pwede na. Yan. Since napapagalaw na natin siya using the left and right keys. Yan. Since then, after that, ay gusto naman natin makita yung mga enemy cars to come out, and doon na natin magagamit yung ating import random. So, ayan, babalik tayo. So, dito is, since na-move na natin siya, gagawin na natin is, kailangan na natin yung ating mga enemy vehicle. So, to do that, ay, saan natin siya ilalagay? Sa baba nitong player. Yan. Image, file, names, box. Itong mga nandito sa ating list is yung mga image na nandun sa ating folder. So, ito, yung red, blue, and red is nandito sila. Is the black. Yan. Ayan, the black, the white, the blue, and the red. So, natin. So, tuloy na natin. Pagka-type, vehicle image equals, ano,
for image file name. Kunin natin image append yan. Then after that ay we're gonna dito naman tayo sa baba ng para naman ma-print na natin siya dun sa ating pinaka-output. Yan. Yan. If then vehicle add vehicle type if add vehicle equals jobs score plus 1 if score so this part dito natin makukuha yung pag-increase ng speed natin, and dito naman sa part na to makukuha nyo yung score for each vehicle na makikill nyo. So Control S and then run na natin. Yan. Namumove siya and nagkakaroon tayo ng score pero hindi pa natin napiprint yung score, and also hindi pa tayo na-out kahit makabangga tayo ng enemy car. Pero as the score increases, bumibilis yung ating sasakyan. As you can see here, nag-start na siya mag-accelerate, which means nasa above 5 points na tayo. And yan, bumilis na ulit, which means nasa above 10 points na tayo. So, let's kill this na. So, ayun yung nagagawa natin. So, ang next natin gagawin is how could we print this part.
naman. To print that part, ang gagawin natin is below the vehicle group will font equals game point. Font unit font that game that font yan. Then sa baba niyan is text equals font that equals plus score. Next is text rect equals text get rect. I-type ito. This will show us kung ano na yung magiging score natin throughout the game. Pero hindi pa rin natin na ilalagay kung paano tayo ma-out. So, run. So, ito siya. Ayan. As you can see, nag-i-increase tayo. Ang nag-i-increase yung score natin kapag nakakalagpas tayo ng isang car. And kapag naka 5 points na, the next car will accelerate the speed from 2 or 3 magiging 5. Kasi plus 2 lang plus 2 ang ating magiging speed. Ayan. So, 8, 9, 10, then bibilis na ulit. So next natin gagawin is yung ating pag-collide o kung paano tayo ma-out. So, ang next natin gagawin is yung car crash. And ang car crash natin is i-animate natin using a smoke. And kung paano tayo ma-out. So, dito, crash equals ilo-load natin yung
crash image mula sa game folder. Yan. So, since na natin yung crash, is titingnan naman natin kung paano yung tayo magkakaroon ng collision. So, dito sa baba ng 100, vertical, go sprite sorry, crash center, center 1, center 1. Yan. So, ganun din if sa kanan naman nagkaroon ng collision, left, right, over, left, one, vertical, right, line. Center 1, vehicle, red, center 1, over 2. Yan. So, after that is ipiprint na natin yung kung paano sila mag-collide and kung ma-out na yung ating game. So, dito tayo sa baba ng here. Okay. If biking sprite collide, okay. Over first crash center over red center 0. Yan. So, itong parts na to is ayusin na natin. So, dapat mag-print na natin yung part ng game over. So, So, okay. Tuloy na natin. Nasa lang tayo. Here. Center 1, 2,
So, habang ito is, wala naman tayong color black. So, black. Nagkamali lang. Type. So, red. So, balik tayo sa taas. Okay. Tapos, balik na natin siya sa red. Yan. Yan. So, after that is pwede na natin siyang i-save. And, try natin i-run. Kung, i-run natin. Yan. So, try natin kung magkakaroon ba ng collision. Yan. Ayan. Nagkakaroon tayo ng collision here, pero hindi pa rin natigil yung laro natin. So, ang gusto natin is tumigil na yung game and for us to input if we would like to play again or no. So, to do that, we're going to let me check. Ayan. Kailangan na natin i-end yung game and also to have our input na YRN to continue or lose the game. Ngayon, ilalagay na natin yung game over part dito sa baba ng ating yan, dito, here. While game over clock takes FPS for event by game event event key equals key Y. So dito po, pag letter Y yung pinindot natin from the keyboard, yung mag-game over na tayo. Hindi ba yung re-reset po yung game and we will have another round of game. Yeah. Player red. Center. Magbabalik tayo sa 0 points. If naman n yung pinindot ng ating user, yung game over natin is false pa rin, but yung run natin will also be false. Yeah. So that's it for the end. So let's save it and run to try. So po, here. Ito. Yan. Ito yung gusto natin, yung titigil tayo and for us to enter whether to continue or not. So, I'll press Y. So, yan. So, ito na po. Yung mismong game natin, which is the bumper cars. I hope you enjoy watching this video. Sana po may natutunan kayo from me using Pygame and Python, and for you to be entertained, there are much more for Python po, not just only about games. There are also statistics and graphing, but Pygame is one of the most entertaining part of being a Python programmer, wherein makakapaglaro ka hindi lang po ng ganito, but there are also the 2D platforming games na makikita nyo po from other YouTube videos, and I hope you enjoy watching my video. Thank you and goodbye.